Hello mga kapartners, magandang umaga sa ating lahat. God bless po. Dito na po kami nakumpisa sa pag-aalalay ng aming trabaho. Itong truck na ito, nabangga ito sa sa 10-wheelers, sa puwit ng 10-wheelers. Kaya ang 10-wheelers hindi na masyadong nasira kasi matigas yun. Ito siya natamaan. Kaya yan ang kapartners ko. Nilagyan namin yan ng kahoy sa ilalim ng truck para pag hila namin ng team block hindi siya madala. Kontra sa truck na bangga yan. Tinalian namin sa ilalim ng truck yan kasi lalagyan namin yan ng team block para hilain. Tapos nilagyan namin kalso ang gulong para pag hindi talaga sa poste sana yan, kaya walang poste, hindi maka daan kami kasi maraming mga truck sa loob. Kaya dyan lang namin ilagay ang chimblock sa truck. Patapos na sana yan ang truck na puti, pero wala kaming magawa kasi walang poste. Yan sira na yan. Yan talaga yan, yupi talaga yan sa unahan. Tingnan nyo po yan. Yan. I-align namin yan. Ganyan siya. Tingnan mo ang flooring yan. Bulok na yung flooring na yan. Ipit talaga ang silalim. Pati buti na lang ang driver. Hindi masyadong maliit kasing driver. Hindi masyadong kunti lang gasgas ang steel niya. Sa paa niya pala. Kailangan talaga yan may kahoy sa lalim kasi pag hindi mo nilagyan ng kahoy yan, pag hila mo madala yung puti, yung dump truck, ay madala yan pag hindi natin lagyan ng kahoy para may kontra siya. May kontra, maganda sana yung pong poste, yan ang kontra niya para pag hila okay talaga. Kaya hinanap namin ng technique paano gawin kasi pag wala naman yung ibang purpose yan gawin, hilahin talaga siya kasi pumasok ang unahan. Pumasok talaga siya, kaya yan ang diskarte namin mga kapartners. Masyadong malikot ang yan na po. Yan, inom muna tayo ng sting para may may pwersa daw, sabi ng partners ko. Yan, inom muna tayo ng sting yan para bago mag umpisa. Mag repair naman kami dyan ng flooring. I-repair namin, kailangan talaga repair ang flooring kasi bulok na. Hila kami, hindi man makuha ang alignment kasi masyadong malambot, kaya ni-repair namin ang flooring na yan. Yan, kasama ko yan dyan sa shop. Welder din yan. Tapos yan ang naka-green, si partners Alan. Yan talaga ang kapartner ko palagi pag may pumasok na bangka dyan. Kami talaga yan ang itandim ng amo ko kasi magkasundo kami dyan sa basta yung mga bangga na gagawin namin dyan. Dati pa yan kami na yan magpartner dyan basta may mga bangga pumasok. Yan sa ang flooring na yan, lagyan namin yan ng flooring. Lagyan namin kasi bulok na yun. Yung una yun, ang flooring na yan marami yung parang tukap-tukap lang, dalawang tukap na lang nilagay ng flooring. Kaya niribit lang nila, kaya masyadong malambot ang flooring nila, kaya pinalitan namin ng bago. Yan na po, bago makapal na yan, grade 16 yan. Yung dati kasi yung 16 18 na ngayon.
14 pala yan, no? Ang pinsit namin ngayon, flooring. Ako naman yan mag-spot ng asitilin. Ang partners ko nandun sa loob. So yun ang mag-push sa flooring, tapos i-spot ko yun sa kanto para mapit. Medyo sira pa yan ang astilin namin yan, no? Masyadong malambot ang sa oxygen. Yung nag-spot ako dyan ng astilin. May mga kasama ko pang nagmadaan. May kanya-kanya kami ng trabaho dyan, no? Yan, no? Yan. Bikit na yan, sa kabila na naman, para pag sabi ng partners ko nga dito sa kabila, kabila na naman, para mamaya solid na naman yan. Solid na yan pag pag astilin. Yan, paka niya, tapos astilin na naman. Nagsisigarilyo pang partners ko. Nagbabay-babay pa siya, oh. Kondisyon talaga yung partners ko. Problema. Tagal din yan sa Malaysia yung partners ko. Kondin yan sila doon. Sa shop pa rin nagtatrabaho yan dati sa Malaysia. Parehas din kami dyan, parehas galing sa labas rin. Ako dati, galing din ako sa Papua New Guinea. Kaya galing din sa Malaysia, matagal na din sa Malaysia yan. Yan, spot ko naman dyan. Ang sa kabila natapos na namin, pero hindi ko pa napakita, hindi ko na videohan. Sa kabila pag repair namin, dito na lang. Parang nakaupo lang yan ng kasama ko, partners ko dyan sa taas, pero yan, umawit yan ng pwersa kasi kailangan talaga niya i-push niya pababa para magdikit yun sa chassis yung flooring na nilagay namin. Ayan na po. Daanlahan lang kasi masyadong mainit. Mainit talaga yung asitirin. Kailangan pag mag-awak ka ng asitirin na isang araw, kailangan na pagkahapon, dating ng hapon na hindi ka hindi ka magagas ng tubig. Trapo lang, kung maglinis, trapo lang muna. Yan na po. Masyadong natagalan, no? Kasi sa one side talaga yan. In-spot ko ng acetylen yan. Para kakapit talaga. Para pagpukpok. Tigas talaga. Naparelax lang yung partner ko sa taas, oh. Pero pinapawisan na yan. Yan.
Pukpukin mo bro. Oh, yan oh. Yung kasama ko may ginagawa din sa kabila. Nagkuhan din sila ng ano, palit din sila ng flooring ng truck. Stainless ang ginawa lang flooring sa likod. Wala na. Yan na. Oh, na ano ng paa ko. Yan, pukpok ng kasama ko. Pinukpok ng partner ko. Pukpok para magdikit. Kailangan talaga kasi pag ispat, pukpok, ganyan yan. Pag ayastilin mo, kailangan pag ayastilin mo kasi mag-open man yan. Lumambot yan pa sa mainitan na kaya pupugin para magdikit sa balik. Ayan. Ayan na. Tapos na sa gilid. Yan po, yan ang flooring, flooring na yan. Yan na po ang ginawa namin. Kasi yung dati bulok talaga yon. Kaya nahirapan kami mag-alayin, kaya pinalitan namin. Yan kanina yung nest niya na. Yan na po. Tapos na yung flooring na yan. Ang gwapo. Yan dito din sa kabila, sa gilid, yung sa takalodo niya. Kinating ko yan dyan kasi hindi sila pares ng alawan sa kabilang pinto. Bulok din dyan, tinanggal ko. Tinanggal ko dyan, tapos nirepair ko dyan para pag isira mong pinto, parehas na sila sa kabila. Parehas ng clearance. Ganyan yan. Sa gilid lang yan. Kasi pag hindi mo yan i-repair, balik-balik pupukin mo, pabalik-balik lang ang clean sheet na luma. Kasi malambot na yung bulok. May mga apo pa ng may mga bata pa, apo yun mga busin ko dyan. Galing yun sa US, yung dalawang bata. Tingin sa akin yun. Ayan o. Lapit na yan, last na yan, pag repair na last na yan, repair namin dyan. Pagkatapos dyan, sa ilaw na naman kami. Pagkatapos yan, mag-repair naman kami sa ilaw. Na, sa ilaw na naman kami. Yung ang takip sa unahan mga kapartist, hindi ko na videoan kasi yan nilagay namin yung pinukpok ko yan dati, yan pinukpok ko yan. Inalain ko yan kasi latang-lata talaga yan, pasak na talaga yan, pinukpok ko yan, pero hindi ko lagay namin ng partners ko, hindi ko na videoan, kaya pasensya na po. Dito na naman kami, sa ilaw na naman kami ngayon. Katapos yan sa ilaw, sa salamin na naman, yung salamin yan. Pero ang salamin na yan, na na namin yan, na sukat na ang salamin, kunting finishing na lang yan salamin kaya dito muna kami sa baba, para sa ilaw muna kami. Pagkatapos yan sa ilaw, yung grills na naman, yan, yung may customer namin dumaan, yung customer namin yung mayari yan sa truck dun, yung pinalitan ng flooring ng stainless. Tumitingin yan sa amin pag-alayin kasi yung una kita niya latang-lata talaga yung ulo na yan, pero dandahang bumalik.
walang imposible talaga sa marunong. Ayan, headlight. Yung headlight na yan, hindi yan nawasak. Yung sa kabila nawasak talaga yon yung headlight. Kasi doon sa kabilang side na puruhan. Ayan, hindi ang signal light lang yan ang nabasag. Yung ilaw na yan, wala. Kunti lang damage, yung kuan lang niya may nasira. Yung lalagyan ng bolt, pero pwede pa na reviewhan namin ng ano. Pwede lang i-repair. Ayun pala yung nag-video ko yan mga partners ko, yung kasama kong vlogger din yan, si Automotive Electrical, Black Eye. Shout out plus kanya. May nagpan din siya, yung electrician yun. Siya din lang mag-repair ng mga ano namin dyan, mga electric, mga motors ng ano, alternator o ano pa dyan. Siya ang electrician namin. Kaya siya yung video sa amin dyan. Shoutout sa kanya. Automotive Electrical Black Eye yung pangalan niya sa YouTube, pati sa FB. Ayan, lagyan na namin bolt. Lagyan na namin bolt dyan. Ang yung mga alay na yan, kunti na lang yan, mga finishing na lang. Ang mahirap kasi yung una, yung kung talaga yun, doon kami nahirapan. Pero pag dyan na sa mga ilaw-ilaw, kunti na lang yung mga alignment. Kuha naman yung kuha dyan, alignment, hindi yan masyadong mahirap yung sa kuha talaga. Yung una, yung sa ulo, yung sa mga plants. Marami kaming inila doon. Ang daming mga bracket na ginawa ng mga tensor na yon, para mabalik lang siya. Kasi pag hindi ko makuha, hindi yun pumasok ang salamin. Hindi yun malagay ang salamin pag hindi yun makuha pag angalain dyan. Yan. Yan, tinatansan namin yung clearance ng ilaw, paano yan ilagay, kasi pag hindi yan magandang pagkalagay, pag bukas ng pinto yan, matamaan yung ilaw, mabasag yan. Kaya kailangan din yan marunong dyan. Tignan ang allowance, clearance ng sa gilid, yan, sa gilid ng pinto, pagbukas o yan. Kasi bago-bago yung signal light, sayang naman pag bukas ng pinto, matamaan, mabasag. Basag talaga yan pag matamaan. Yan ang mga bracket lang man yan ang napiktuhan. Pero malambot lang kasi yung mga bracket sa lalim. Kaya madali din hilain. Kunting pokpok, kunting hila, mabalik na yan. Yan, nilagyan ko na lang screw. Maganda kasi yung basta partner mo sa trabaho, magkasundo talaga kayo, para importante talaga yan, magkasundo kayo sa trabaho. Yan partner ko, talaga kami, para madali lang makuha ang alignment. Sana yung hindi yung iba nga magka-partners talaga, pag mayabang kayo na mahirapan kayo sa pag-align, kasi kuan lang kayo, ano mong tawag dyan, tawag. Pero sa amin talaga dalawa magkasundo talaga kami yan.
Kaya pag ano na, pag magpa-align kayo sa amin ng ano, PM lang sa amin. Pero unay sa Moca City lang po ito, ha. Sa Moca City po ito. Kasi marami na kaming inalayan dyan sa shop. Yung may isa pa yung truck dati, yung ang sa unahan talaga yung bangka ng pusti, parang pa liter B na talaga. Akala ng may-ari hindi na mababalik ang truck, pero balik pa rin. Pagbalik parang original, parang walang nangyari. Tinanggal namin yung una, yung atip. Mas kuwan pa yun dyan, masira pa yun dyan sa ano, yung bangka, yung kuwan namin, yung ginawa namin dyan. Lahat ng ilaw yun wasak. Pero yan sa gilid lang, sa one side lang yung nawasak salamin. Kaya parang sanay na kami sa mga bangka dyan, hindi na kami masyadong mahirapan pag alam mo ng ano. Mahirapan man, pero hindi talaga masyado makuha talaga balik. Ilaw. Tanggal na naman kami kasi ang kanyan ang yung bracket sa lalim masyadong ano, lapit sa pinto. Kailangan talaga pag tayo mga welders o pintor, may mahabang pasensya sa trabaho natin. Kasi pag wala kang pasensya na hindi natin makuha ang ating gustong ano, diskarte. Kailangan pasensyoso, mahabang pasensya para makuha talaga ang tamang paggawa. Habang pasensya lang, ganyan lang yan sa trabaho. Pag wala kang pasensya, wala, hindi magandang kalabasan sa trabaho, di ba mga kapartners, no? Tapos huwag namang masyadong mamadaliin. Timing lang para makuha natin ang tama, para paglabas naman satisfy naman ang may-ari sa kanilang unit paglabas, kasi nagbayad sila ng gusto, masaya naman sila. Yan ang partner ko yan, no? Anak yan ng ex ko dati, anak ko yan. Siya din yan, nagritas na yan siya dyan kasi may yan mo nasusunog, yan namin inabit yung team lock, yan namin ininilding yung mga bracket paghila sa yon sa kuwan, sa tapat ng pula ng truck. Tapos naman kami naghila, tinanggal namin nga, kaya niritas na yan yung saan yung nasunog-sunog. Yan doon yun namin kinabit. Tapos na sana yun, pero wala kaming malagyan ng timbla, kaya doon namin kinabit. Yan. Medyo nakukuha na namin ng timplaw ng allowance. Parang konti na lang. Yan. Adjust pa namin yan kasi ang itingnan namin ang allowance talaga para parehas din sa ang signal light pati sa headlight magdikit, ang allowance pati yung sa pinto naman sa gilid parehas din ang laki ng clearance. Yan talaga yan. Bago yung ilaw, yung signal light niya, pero yung headlight to, yung luma, yung sa isa lang kabila lang, no?
bukas ko, no, binuksan ko. Tinatry talaga yon pag buksan para kung di pa matamaan, no. Kapag matamaan yan, wala, bigat ng pinto pagbukas, crack talaga yan. Kita na yung mga color gold yan, yung bronze yan, yan ang inispat naman sa ng bronze para talaga matibay. Inispat namin yung mga ng bronze. Ayan. Ang bracket yan, oh. Bracket sa taas. Yan ang sabi ng kasama ko, konti lang daw sa taas. Yan. Tingnan yan. Pwede na yan. Bumalik na talaga yan. Yung una, latang-lata talaga yon. Ngayon, nadaan-daan ang bumalik. Kailangan balik ay kulang pa sa kulang pa. Yung clearance kasi yan, sa pinto, kailangan talaga kuha. Yan, balik na naman namin. Lagyan ko naman ng screw ulit. Ganyan talaga yan mag-align. Kailangan talaga dahan-dahan tapos relax. Kailangan relax para makuha ang tama. Medyo nahihirapan kunti kasi yung bracket sa lalim, malambot kasi. Yung tinuro ko dyan ng ang clearance yan sa ilaw.
ang clearance kasi yan sa pinto, pati ang ilaw yung ang in-adjust namin dyan para ano, kailangan talaga makuha. Delikado yun pag hindi mo makuha ang clearance dyan sa pinto. Ano talaga yan, sira ang ilaw, masira yung signal light. Tanggal na namin yung sa baba ng bracket. Hindi pumasok pinukbuk ko, pinunson ko para lumuwas kunti. Yan, ilabas kunti kasi parang balit lang kasi yan ang allowance sa pinto. Ayan, pinukbok ng kasama ko, yung partner ko. Parang nilistring na namin yan, pinukbok, hinila, wrestling ng kalabasan sa bracket. Kasi sabi ko sa kanya, sa partner ko, parang medyo napiktuhan ng pinto, kaya pinukbok na ng balik. Yan, bike na naman. Balik na naman. Ayan na, nilagyan ko naman na balik. Ilagay naman ulit ang screw. Ang haba namin ng pasensya talaga ng partners ko dyan. Kasi pag hindi namin yan magawa ng maayos, kami naman yan ang sisiyan ng amo namin. Ayan, para sa amin din yan, kailangan talaga maganda ang gawa, magandang pagkagawa. Sabi ko sa partners ko, pwede na yan bro. Pag naksan ang pinto, okay na. Sabi, okay na yan bro, kunti lang. Hindi pa dito ang partners ko, may kunti parang diferensya, pinupukunti ng bracket. Yan, ayan, nakuha namin yan. Ngayon tara naman kami sa grills, pati sa ilaw, sa kabilang ilaw. Ang pag-repair ko sa grills dyan, hindi ko napakita, hindi ko na-videoan kasi yung tiko-tiko din yung grills na yan, plastic, manilagyan ko ng plain sheet, yung plancha, yung binubutas-butasan ko, tapos ipadikit sa loob yung saan yung mga nabali. Ayan. Katapos namin dyan, yung sa salamin na naman, ang dashboard sa loob, dashboard. Yan naman ang align namin. Diyan sa bilang ilaw na naman kami. Yung sa side ng
Yung maliit na yan. Tapos, sabi ko, hinawakan ko yung, sabi ko, kunti lang ito, anong masilya namin dito. Ang masilya namin ito, pero kunti lang yan. Hindi yan masyadong makapal kasi pilisingan pa yan namin pag, pukpuk. Danda na talaga yan, nung mga gatsukan, bumalik talaga yan, truck na yan. Pero yung pinto niya sa kabila, kung talaga yan, surplus yan. Stop siya din. Pwede na ito din. Okay, i-check. Dre? Mana menu? Come on. Come on again.